Kaya ni Robin ang problemang yan, busy ako kaya stop calling me. Nandito ako sa farm ko sa Batangas kaya hindi ko maayos ang problema sa kumpanya ko. Hindi na hinintay ni Isagani na sumagot ang kausap dahil sa iritasyon, hindi niya ba alam kung bobo ang mga empleyado niya, basta't kapag may problema at wala siya, Robin, his secretary could fix the problem. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa kanyang bibig saka inilapag sa lamesang kahoy ang kanyang cellphone saka tumingin sa kabukiran. Ang sariwang hangin ay maaaring gawing imposible ang kanyang buhay. Bukod sa bukid siya lumaki, nakasanayan na rin niya ang buhay dito. Actually, nanghihinayang siya dahil hindi na siya ganoong interesado, kapag may kailangan lang siya kaya napunta sa mga farms niya na ipinamana sa kanya ng kanyang namayapang lolo at lola. Sir Isagani, gising na po yung babae na nasa kubo. Napatingin siya sa kanyang kanan nang biglang may nagsalita, it was Mang Temyong, ang nagbabantay ng sakahan niya ng pinya. Ngumiti siya saka tumayo sa kinauupo ang bench at dinampot ang cellphone. That's good, Mang Temyong, pwede bang humingi ng favor, tanong niya. Tumango ang matanda, oo naman po, kayo pa, nakangiti nitong sagot. Pwede ho bang bumili kayo ng gamot sa bayan? Oo naman po, Sir Isagani. Alam niyo naman po na loyal ako sa inyo kaya gagawin ko po yan. Kayo talaga, napakagalang sa akin, huwag na ho kayong magpu sa akin dahil mas matanda kayo. Nagkamot ng ulo ang matanda na ikinangiti na lang niya, inilabas niya ang kanyang petaka saka naglabas doon ng 1,000, ito ho, bumili ho kayo ng gamot para sa sakit at kung may matiraman, ibili nyo na lang po ng pagkain nyo, saad niya saka iniabot ang 1,000 rito na kaagad namang tinanggap ni Mang Temyong. Tumango lang ito at nagpaalam na sa kanya, napabuga na lang siya ng hangin sa bibig saka tinahak ang isang kubo kung saan nandoon ang babaeng tinulungan niya kagabi. Nang makarating, nakita niyang nakaupo ito sa papag. How's your feeling? Tanong niya na ikinitingin nito. Sino ka? Anong ginagawa ko rito? Sunod-sunod na tanong ng babae sa kanya na para yatang natatakot pa. Ngumisi lang siya at hinarap ito, hindi mo ako kilala, naguguluhan niyang tanong, tanging iling lang ang isinagot sa kanya nito. Sino ka ba, at nasaan ako kung hindi mo ako nakikilala? Ako si Isagani Samonte. Ako ang asawa ng kapatid mo, hindi mo naaalala. Kasama ka pa nga sa kasal namin, bakit hindi mo ako kilala? Hindi niya alam ang kanyang sasabihin lalo na't nangunot ang noo nito. Bakit kaya ito nagkaganito? Hindi naman ganito ang kapatid ng asawa niya dati. Hindi ganito si Cassandra dati. Sorry dahil hindi kita kilala, kailangan ko nang umalis. Tumayo si Cassandra mula sa papag at nilagpasan siya, hinayaan niya lang iyon at nang malapit na palabas ng kubo, nagsalita siya. Alam kong gutom ka, maraming pagkain dito sa lamesa. Natigilan si Cassandra at napaharap sa kanya, pagkain, may pagkain ka, nasaan, animoy gutom na tura nito sa kanya. Itinuro lang niya ang lamesang puno ng pagkain, dahil doon, agad na nagtatakbo si Cassandra at nagsimulang kumain. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin, ano kayang nangyari kay Cassandra at nagkaganito, bakit ibang-iba siya noon, ibang Cassandra ang kasama niya ngayon. Umupo siya sa papag at pinagmasdan lang itong kumain, mukhang ilang araw na hindi nakakain, mukhang ilang araw ding hindi nakaligo. Kagabi, nang makita niya ito sa kalsada ay warak-warak ang dress nito kaya naman nang hiram siya ng dress sa asawa ni Mang Temyong, bakit ba nagkaganito si Cassandra, bakit parang pulubi siya? Naiiling siya sa kanyang mga iniisip no, it can't be, maya-maya pa, tuluyan ang nakaisip siya ng sasabihin dito habang hindi pa rin inaalis ang tingin dito. Anong nangyari sa'yo kagabi, bakit sira yung dress mo, bakit ang dungis-dungis mo, sunod-sunod niyang tanong dito. Tumingin sa kanya si Cassandra, pinalayas kasi ako ni Fernan, ang asawa ko, wala akong matirhan at wala akong pambiling pagkain, kaya naman palakad-lakad lang ako kahit walang laman ang aking tiyan. Nagsimula ulit itong kumain matapos sabihin ang gusto niyang malaman. Sunod-sunod siyang napatango at ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na si Mang Temyong habang daladala ang gamot na pinabili niya. Sir Isagani ito na po yung pinabibili niyo. Kinuha niya ang maliit na supot na hawak nito, nagpasalamat na rin siya kaya umalis na ang matanda, tumayo siya mula sa kinauupuan at lumapit kay Cassandra. Pagkatapos mong kumain, inumin mo ito para lumakas ka, kung may kailangan ka. Nasa labas lang ako, ngumiti siya saka ipinatong sa tabi nito ang supot na may lamang gamot. Hindi na niya hinintay pa itong sumagot at lumabas na siya para magpahangin, sobrang init kasi sa loob ng kubo. Umupo siya sa isang bench na nasa ilalim ng puno,
At kinuha ang cellphone sa bulsa, upang tawagan ang asawa na alam niyang nag-aalala na ito sa kanya. Pero nakailang tawag siya ay hindi man lang siya nito sinasagot kaya nakaramdam siya ng pagkadismaya. Ibinaba na niya ang cellphone at tiningnan ang sakahan. Ang gaganda ng mga pinya, ang gagandang pagmasdan, walang oras siyang hindi namimiss ang buhay bukid kaya kapag nagtutungo siya sa mga sakahan niya ay nilulubos-lubusan na niya dahil iba ang lungsod kaysa probinsya. Isagani pala ang pangalan mo, may umupo sa tabi niya, si Cassandra. Ngumiti siya, oo nga pala, ininom muna ba iyong gamot? Natigilan siya nang hinawakan siya nito sa kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita, gulat na gulat siya sa ginawa nito. Salamat, Isagani dahil inalagaan mo ako kahit hindi kita kilala, salamat dahil dumating ka, nakangiti nitong Oso. Napangiwi siya at dahan-daang tinanggal ang kamay niya sa kamay nito. No need to thank me, kung sino man ang kailangan ng tulong, I'm willing to help dahil hindi naman ako ibang tao. Sa tingin ko nga, ngumiti ito sa kanya at pinagmasdan ang napakaraming mga pinya sa harap nila, ang ganda-ganda talaga sa lugar na ito. Isagani, ikaw ba ang may-ari nito? Rinig niyang tanong nito. Ako nga, tanging naisagot niya, siguro mayaman ka, no, ang dami-daming mga pinya ang binibenta mo. Hindi ko binibenta yan bilang pinya talaga, I have an alcohol beverages company na nagawa ng iba't ibang klaseng alcohol like wine. Ginagawa naming wine ang pinya, big timing ka rin naman pala, Isagani, kaya siguro ay mahal na mahal ka ni Clarita. Natigilan siya sa sinabi nito sa dulo, hindi niya masyadong narinig iyon dahil hamina ang boses nito. Anong sabi mo? Naguguluhan niyang tanong. Wala, huwag mo nang pansinin iyon, humarap ito sa kanya at ngumiti. Napatango na lang siya at muling itinutok ang atensyon sa mga pinyang nasa harapan nila. Matapos ang gabing hindi na naman kapiling ang asawa kong si Isagani, hindi ko tuloy maiwasang mag-isip ng kung ano-ano, tumawag nga siya kanina at hindi ko sinagot dahil nagseselos ako, gustong-gusto kong sagutin pero may kung ano rito sa loob ko na ayaw, hindi naman ganoon kung magalit si Isagani kaya malakas ang loob kong hindi sagutin ang tawag niya. Napatingin na lamang ako sa pintong nakasarado, hinihintay na bumukas iyon at iluwa ang asawa ko pero wala, ilang minuto na akong nakamasid doon. Marahil ay hindi talaga siya uuwi ngayon, baka bukas, sa makalawa, o sa isang linggo. Naiiling ako sa aking mga iniisip, mali itong nasa utak ko dahil hindi yun totoo, hindi magagawa sa akin ni Isagani na lokohin ako, na mambabae behind my back, I swear, he wouldn't do that for our sake because I know, if he would do that, he might ruin our family, he might broke our happy family. Muli na naman akong napailing sa mga negatibong aking iniisip, isang malalim na hininga ang pinakawalan ko sa aking bibig, at hinayaan ang aking utak na mag-isip ng kung ano-ano, may kwenta man o wala. I'm just sitting here, waiting for his coming, mga ilang segundo pa ang lumipas ay biglang tumunog ang aking cellphone, nang silipin ko kung sino yung tumatawag at nakita ko na si Mama, walang pag-aalinlangan ko yung sinagot. Ma, napatawag ka, wala sa emosyon kong tanong. I heard her deep sigh, gusto ko lang sanang kumustahin ka, kumusta ka na nga ba? Tanong niya. Hindi ka agad ako nakaimik dahil natutap ko ang aking bibig. Nakain ko yata ang dila ko dahil hindi ko masagot ang sarili kong nanay. Cassandra, tumaas ang boses niya sa ikalawang pagkakataon kaya napalunok ako ng aking laway. Ayos lang po ako, Mama, I don't know why she's so overprotective with me, I already have a husband that could protect me from any danger. Hindi na niya kailangang mag-alala dahil palagi naman akong okay. Iba yang boses mo, may problema ka ba, anak? May problema ba kayong mag-asawa? Sunod-sunod niyang tanong. I shrugged and answered her, wala po akong problema at wala rin po kaming problema ni Isagani, medyo masama lang po iyong pakiramdam ko. Sure ka, kung kailangan mo ako ay pupuntahan kita sa bahay niyo, teka, inaalagaan ka ba ni Isagani dyan? Nasaan siya? Kakausapin ko siya. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig iyon sa kabilang linya, tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sofa at sinagot siya. Mama, maayos lang ako, medyo okay na ako, wala po rito si Isagani dahil nasa farm po sa Batangas. Huwag po kayong mag-alala dahil maayos lang po ako at kaya kong alagaan ang sarili ko, masaya kong wika kahit na hindi naman talaga ako masaya. Ni hindi ko makuhang ngumiti, ngingiti na, peking karne, idino rin. Basta mag-ingat ka riyan, ha? Tawagan mo lang ako kung kailangan mo ako. Ingat ka, Clarita, I love you. I love you too, Mama, ingat din po kayo riyan, sagot ko at tuluyan ang ibinaba ang cellphone at bumalik sa pwesto ko kanina.
Hindi ko na talaga alam ang aking gagawin dahil sa lalim ng aking iniisip, kasing lalim ng balon na hindi makita ang pinakaibaba. Nang makaramdam ng uhaw, tumayo ako at nagtungo sa kusina para uminom. Nang ibalik ko sa ref ang pitchel ay bigla ko na narinig ang pagbukas ng pinto. Inaasahan kong si Isagani yon, dali-dali akong lumabas sa kusina at hindi nga ako nagkamali. Nakita ko siyang nakatayo sa pintuan habang may kasamang isang babae na matagal ko nang hindi nakikita, si Cassandra, ang ate ko. Isa, honey, lumapit ako sa posisyon nilang dalawa. Bakit mo kasama ang ate ko? Bakit kayo magkasama? Tanong ko. Nakita ko siya sa kalsada kagabi, hindi ako nakauwi dahil nag-aalala lang ako sa kapatid mo. Hindi totoong emergency ang sinabi ko kagabi, it was her, aniya sa mababang tono. Sunod-sunod akong napailing at binaling ang atensyon sa ate ko. Nakayuko siya at ang dalawa niyang kamay ay nasa likod, hindi ko maisip na bakit ganoon siya, ibang-iba siya. Ate Cassandra, panimula ko at lumapit sa kanya. Ate Cassandra, na-miss kita? Akmang yayakap na ako nang bigla siyang lumayo. Sino ka? Bakit mo ako yayakapin? Tanong niya habang nakakunot ang noo. Ate, ako ito, si Clarita, nakangiti kong sabi at naluluha pa. Hindi ko tuloy maisip na baka kinalimutan na niya ako. Matagal-tagal din kasi kaming hindi nagkita at nagkausap, mga 5 taon na siguro dahil sumama siya sa asawa niyang Kano. Hindi ko alam bakit siya nandito sa Pilipinas, at bakit ganito ang hitsura niya. Pasensya na pero hindi kita kilala, aalis na ako. Humarap siya sa asawa ko kapag kuway ay tumalikod na paalis, hindi pa man siya nakakalayo ay kaagad ko siyang hinabol at pinigilan sa braso niya. Huwag kang umalis, dito ka na muna tumira sa bahay dahil welcome na welcome ka rito, Ate Cassandra. Pwede ba? Nahihiya niyang tanong nang humarap sa akin. Nakangiti akong tumango at humarap kay Isagan. Oo naman, lalo na't kapatid kita, hindi ba? Dito ka muna tumuloy, payag naman ang asawa ko. Pwede ba? Tanong niya. Oo naman. Sinabi na ni Clarita, it's fine for me. Ngumiti sa akin si Isagani, ikaw na muna bahala sa kapatid mo, Clarita. Magpapahinga lang ako. Binigyan niya pa ako ng matamis na halik sa lobby sa katuluyan ng umalis. Ako naman ay humarap kay Ate Cassandra, halika ka na sa magiging kwarto mo. Ate, tumango lang siya kaya hiniblot ko ang kanyang braso at marahang hinayla patungo sa guest room. Doon ko muna siya patutuluyin. Pero isang tanong ang hindi mawaglit dito sa aking utak, bakit siya ganito? Ibang-iba siya sa Diana noon, at bakit hindi niya ako kilala? At iyon ang kailangan kong malaman, mas mababa 3 kabanata. 3 kabanata ng MAGSARADO ang pinto ay kaagad na napairap sa ere si Diana at nandidiring pinagpegan ang sarili, nandidiri siya sa pagkakayakap sa kanya ng kapatid niyang si Angeli. Hindi totoong hindi niya kilala ito, kilalang kilala niya ang kapatid niyang si Angeli, galit lang siya rito dahil naiingit siya na may asawa siyang maayos samantalang ang asawa niya, sinasaktan siya kaya naghiwalay sila. Ang lahat-lahat ng mga sinabi niya kina Anthony ang Angeli ay 3 kabanata. Walang katotohanan. Nagpanggap lang siya para hindi maisip ng mga ito na kawawa siya. Dahil sa lahat ay ayaw siyang kinakaawan siya. Ang galit talaga niya kay Angeli at hinding-hindi natatanggal sa kanyang kalooban. Sino ba namang hindi maiingit? Mayaman ang asawa, may mga farms, at kumpanya. Dahil doon, naiingit siya na sana may ganoon din siya, na may asawa rin siyang kagaya ni Anthony. Galit din siya simula noong bata pa sila. Hindi niya ba alam, basta galit siya sa kapatid niya at iyon ang totoo. Napalungod siya ng laway at mas mababa 3 kabanata. Kinuha ang cellphone na nakapatong sa unan, ibinigay iyon sa kanya ni Angeli nang pumasok ito kanina. Binuksan niya iyon at nagtipa sa dial icon sa katinawagan ang kaibigang si Chanel. Ilang segundo pa ang lumipas, sumagot na ito na ikinairap niya. Sino po ito? Panimula ni Chanel. Napangisi na lang siya. Gaga, ako ito, si Diana. Sagot niya saka humagalpak ng tawa. Mas gaga ka. Sok. Mas mababa 3 kabanata. Sunod-sunod na himutok ng kaibigan na ikinaseryoso ng ore niya. Seryoso ako ito, si Diana. Sugat. Oo. Sige nga, kung ikaw talaga si Diana, anong sekreto ang away kung malaman ng kahit sino? Ngumiti siya saka sinagot ito. Iyong nakipag-*X ka sa afam mo sa kotse niya, right? Matawa-tawa niyang bulalas saka sinabayan ng hagalpak. OMG!
Ikaw nga, Diana. So, akala ko pupunta na kayo ng afam mo sa Amerika. Ano nang nangyari? Asan ka mas mababa 3 kabanata? Na ngayon, sunod-sunod na tanong niya kaya tumayo siya at sumilip sa bintana, madilim na rin ang kapaligiran. Ang tanga ng asawa niya. Nakipag-away sa akin kaya ayun, mukhang napatay ko pa yata. Yung pera na binigay sa akin, nabitawan ko pa. Umirap siya at sinabayan pa niya ng malalim na hininga. Tanga, idi kriminal ka. OMG. Magdasal ka na huwag kang makita ng afam na iyon dahil kung oo, lagot ka, makukulong ka panigurado. Sabi sa kanya ni Chanel sa malakas na tono, kulang na lang ay ilayo niya ang cellphone sa tainga niya dahil likas na mas mababa 3 kabanata. Malakas ang boses nito. Ayun na nga, hindi ko nga alam kung anong gagawin ko kaya tumakas ako, tanga nga lang matandang lalaki na yon dahil pinabayaan akong makatakas, aniya. Halaka, girl, kriminal ka talaga. So, nasaan ka na pala ngayon? Hindi muna siya sumagot at pang-ising-isi sa ere habang nakamasid sa madilim na kalangitan. Kalaunan, nagsalita na siya. Nandito lang naman ako sa mansion nina Angeli at Anthony. May pagmamalaki sa boses niya, ano, paano ka napunta riyan? Galit ka kay Angeli, hindi ba, mas mababa 3 kabanata? Paano? Naguguluhan itong tanong sa kanya, nagpanggap ako na wala akong alam sa lahat, nagpanggap akong hindi ko sila kilala, saad niya saka bumalik sa kama. Hala, seryoso ka riyan, girl, what if malaman nilang nagpapanggap ka lang pala? Itigil mo nga yung bibig mo at baka may makarinig sa'yo, nag-uumpisa pa lang ako, Chanel. Hindi ko na alam sa iyo, Diana. Kung anong gagawin mo, always support lang naman ako sa iyo, eh. Basta mag-ingat ka, paalala nito mas mababa 3 kabanata. Kaya napatango siya, gusto ko nang magpahinga, Chanel, gusto ko lang maranasan ang lambot nitong kama hindi katulad dyan sa apartment na papag ang hig-on, muli siyang umirap at pinag-cruise ang mga hita. Gagang ito pumalatak ng tawa ang kaibigan niya, nga pala, pumunta kahapon dito yung landlady, sinisingil ka na sa renta mo na halos 3 buwan mong hindi binayaran, magpadala ka sa akin at ako na ang magbibigay. Sure, susubukan kong manghingi sa dearest sister ko, nakangisi niyang sabi. Mas mababa 3 kabanata nagpaalam na sa kanya si Chanel kaya pinatay na niya ang kanyang cellphone, humiga siya sa kama, ngayon lang talaga niya naranasan ang ganitong buhay, ang ganitong klaseng buhay na matulog sa isang sobrang lambot na kama, malaki iyon at mag-isa lang siya na lalo niyang ikinatuwa. Hindi niya namalaya na nakatulog siya at nagising na lang siya nang marinig ang sunod-sunod na katok mula sa pinto, tumingin siya sa bintana at umaga na pala, nakalimutan niyang saraduhan iyon kagabi. Ma'am Diana, pinapatawag na mas mababa 3 kabanata. Po ang agahan, sabi ng isang kasambahay, susunod ako, aniya saka tumayo mula sa pagkakahiga. Dahil may banyo naman sa mismong kwarto niya, hindi na siya mahihirapan pa sa pagbaba para lang maghilamos. Nilinisan niya ang kanyang mukha at nagmumag ng mouthwash para maging presko ang hininga niya, inayos lang niya sandali ang buhok saka tuluyan ang lumabas ng kwarto niya. Saktong pagbaba niya ay nakasalubong niya si Anthony na half-naked, wala itong damit ang mas mababa 3 kabanata. 12 kitang-kita ang mapipintog nitong mga pandesal este abs. Hindi niya tuloy maisip na siguro ang sarap noon dilaan, natawa na lamang siya sa sarili at umakto kung paano siya umakto sa harap ng mag-asawa. Magandang umaga, Anthony, aniya sa nahihiyang tono sa katungo. Magandang umaga rin, Diana, the breakfast is ready, Angeli was waiting for us, mauna ka na at susunod na ako, anito sa kanilagpasan na siya. Napatango na lamang siya at bumaba na papuntang kusina, ng mas mababa 3 kabanata. Mabuksan niya ang pinto ng kusina, bumungad si Angeli habang naghahanda ng pagkain, halos mapuno na ang lamesa dahil sa dami. Nandyan ka na pala, Ate Diana. Ngumiti ito sa kanya. Umupo ka na at kakain na tayo. Dagdag pa nito kaya sumunod siya. Ang sarap naman ng mga luto mo, Angeli, kahit usok pa lang ay natatakam na siya lalo pat nakita niya ang paborito niyang ulam, inihaw na liempo, pwede na bang kumain, tanong niya sa nagmamakaawang tono. Mas mababa 3 kabanata tapos na nakuha ang 1200 points. Tumango lang ito sa kanya, oo naman, ate, niluto ko yung paborito mo. Hindi niya ito pinansin at nagsimula ng kumain, hindi niya alam kung ano ang kakainin niya dahil sa dami parang may Thanksgiving na naganap sa dami.
Hindi niya rin pinakita na paborito niya yon dahil baka mabuki siya, kung ano-ano ang mga nasa harap niya, kinakain niya lang. Masarap ba, ate? Napatingin siya kay Angeli nang magsalita ito, hindi ito katulad niya. Ano ka ba, huwag mo akong mas mababa kabanata tawaging ate dahil hindi naman kita kilala, Diana na lang ang itawag mo sa akin, mas komportable pa ako roon. At sa tanong mo, oo, masarap, nakangiti niyang sagot at nagsimulang ng kumain. Sige, Diana, kahit na hindi mo ako kilala, ikaw, kilalang kilala kita dahil ikaw yung ate ko na matagal ko nang hindi nakikita. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa pagkain. Na-miss din kita kahit na ang turing mo sa akin noon ay parang hindi kapatid, alam kong kinaiinisan mo ako simula nang tayo'y mga bata pa. Mas mababa 3 kabanata tapos na nakuha ang 1200 points. Palihim siyang napairap nang marinig yon, hindi niya muli pinansin at kumakain lang siya. Nagtako na siya dahil matagal-tagal na rin siyang hindi nakakakain ng masasarap na katulad ng nasa harapan niya. Ate, Miss na tumigil ka na, sigaw niya at hinampas ang lamesa dahilan para magulat si Angeli sa kanya, gulat na gulat ito sa inasal niya, hindi siya pwedeng mabuking, kailangan niyang gumawa ng paraan, nagawa lang din naman niya yon dahil sa inis. Sorry. Hindi ikaw yung sinigawan ko, nainis lang ako kasi may kung mas mababa 3 kabanata. Tapos na nakuha ang 1200 points sinong bumubulong sa aking tainga, pasensya na talaga. Angeli, mauuna muna ako, aniya saka tumayo at umalis na sa loob ng kusina. Peste, himutok ng utak niya nang makalabas at dumiretso na siya pabalik sa kanyang kwarto. Nangunot ang noo ko dahil sa inasal ni Ate Diana kanina. Nawala rin iyon nang ipaliwanag niya. Hindi ko tuloy maisip na baka naiinis siya sa akin. Hindi, baka gawa yun ang sinasabi niya, baka nga may bumubulong sa kanya. Siguro ay baliw siya, hindi magiging baliw ang kapatid ko. Mas mababa 3 kabanata tapos na nakuha ang 1200 points. Bamantong hining ako at tumayo, hindi pumunta si Anthony dahil baka tinatamad yun, kakatapos kasi lang din niya sa pagji-gym, ang tangi ko lang naisip ang dalhan siya ng pagkain sa kwarto. Namalayan ko na lang ang aking sarili na naglalakad paitaas habang dahan-daang bitbit ang tray na may lamang mga pagkain. Nang nasa may pinto na, hindi na ako kumatok at binuksan ang pinto gamit ang aking binti, nang makapasok, natagpuan ko si Isagani na nakadapa sa kama. Dahan-dahan kong inilapag ang tray sa paanan niya. Breakfast in bed is ready, hinimas-himas ko ang likod niya na walang saplot. I'm not hungry, hindi ka na dapat nag-abala pa, Clarita, aniya sa inaantok na tono sa katumihaya. Hindi ka gutom kahit kakagaling mo lang sa pag-i-exercise, tanong ko at lumapit pa sa kanya. Ngumiti siya kaya nakita ko ang mapuputi at pantay-pantay niyang mga ngipin, kalaunan, napalitan iyon ng kakaibang ekspresyon. Nakangisi na siya. Iba ang gusto kong kainin, Clarita, sabi niya sa kahinawakan ng aking kaliwang kamay at marahas na hinimas. Ano ba iyon at ipaghahanda ko, tanong ko sa nag-aalalang tono. Ikaw, ako, naguguluhan kong tanong, oo, umupo siya mula sa pagkakahiga at humarap sa aking mukha at binigyan ako ng isang masuyong halik. Ikaw ang gusto kong maging agahan, Clarita. Hinawakan niya ang pisngi ko kaya napangiti ako. Tiningnan ko yung mga mata at ibinaba iyon sa makapal-kapal na niyang mga balbas. Bago iyon, aahitan ko muna iyang balbas mo. Tumayo ako at nagtungo sa banyo. Narinig ko ang himutok niya at makaraan ang ilang sandali, sumunod naman siya. Upo ka muna riyan sa bathtub, Isagani. Tinuro ko ang bathtub. Ilang segundo pa ang nakalipas, pumasok siya roon at umupo. Papaliguan mo ba ako, Clarita? Pwede naman. Medyo matagal-tagal na rin kasi nang maligo tayo ng sabay, anes niya. Nang makuha ang shaving foam at razor sa drawer, lumuhad ako sa harap niya. Huwag kang gumalaw kung ayaw mong masaktan pagbabanta ko sa kanya, at hinawakan ang baba niya sa kanilagyan lahat ng may buhok, mula sa baba ng ilong hanggang sa baba ng shaving foam. Yes, ma'am, I will. Sumaludaw pa siya sa akin na ikinangiti ko na lang. Minsan talaga ang sweet-sweet niya sa akin kaya lalo akong nai-inlove sa kanya, iba yung inlove ko noong college kaysa ngayon. Kinuha ko na ang razor na nasa sahig at dahan-dahan yung pinaglandas sa balat niyang may foam, medyo matagal ko na rin hindi ito nagagawa sa kanya at ngayon lamang ulit, napakaswerte ko dahil nagkaroon ako ng katulad niya.
Hindi ko alam kung ilang minuto ko siyang inahitan, napagtanto ko na lamang natapos na ako, lalo siyang gumwapo kapag wala ang kanyang balbas at bigote. Hinugasan na niya ang mukha niya at umuna na palabas, habang ako naman ay abala sa paglilinis ng mga buhok sa bathtub. Nang matapos, lumabas na ako ng banyo at nakita ko na lamang si Isagani na naka-boxer shorts habang nakaakto na parang hinihintay ako. Tinapat niya ang tabihan niya kaya naiiling akong lumapit. Pagkaupo ko pa lang, wala pang 2 segundo ay nakubabawan na niya kaagad ako. Nagtama ang aming mga mata, ang gwapo niya talaga, ibang-iba siya kapag wala siyang bigote at balbas. Ang ganda-ganda mo talaga, Clarita. Hinding-hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Hindi kita iiwan. Lagi kang nandito sa puso ko. Kinuha niya ang kamay ko at inilapat sa kanyang dibdib, sa kanyang puso. Palagi kang nandito sa akin kahit nagalit ako minsan, I still love you even though my attitude are changeable. Palagi kang nandito, Clarita. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahaba niyang litanya habang may ngiti sa labi. Hindi ko alam ang isasagot ko. Namalayan ko na lang ang aking sarili na dumukwang para abutin ang kanyang labi. Mahal na mahal ko rin siya kahit ano pa man ang ugali niya. Naging mapusok ang paghahalikan naming dalawa. Mapusok na mapusok. Nakita ko na lang ang aking sarili na hubad na ang aking katawan. Bumaba ang halik ni Isagani sa aking leeg at sinipsip niya iyon na alam kong mag-iiwan iyon ng pulang marka. Bumaba muli ang halik niya sa aking malulusog na dibdib. Sunod niyang pinaglandas ang kanyang dila sa aking tiyan, puson, at sa pinakang importanteng parte ng aking katawan. Tumingin muna siya sa akin bago niya nilapat ang